The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Alas 8:37 na, Brad Jeff. Sorry ha, nagkaroon tayo ng mga problemang technical but gladly, bago mag-alas 10, nandiyan ka na. Amen. Alas 9 lang. Mabuhay. Bago mag-alas 9. Oh, ayan ang Morning. agaw. Good morning. Pastor. Good morning, Brad. Sige. So, Brad, Morning, Cha. magandang umaga. Morning, Marami Ted. nag-aabang nito. Go ahead. Yes, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted Cha. Of course, sa ating mga taga-subaybay. Nako, Brad Ted, meron ako na meet na kaibigan ng friend ko na couple, si Tito Rolly at Tita Benggalang. Hindi sila bumababa mula sa kwarto nila hanggat hindi tayo nakakapag-ere. Kaya sabi nila, nalilate daw yung breakfast nila lately. So, okay lang, Kaya Tito nga Rolly. sabi ko sa iyo, dapat alas 10 ang pasok mo eh. Sabi nga eh. Oo. Para hindi talaga sila bababa hanggat hindi ka tapos. Parang feeling ko kahapon ako pa may kasalanan. Opo, pasensya na po kayo. Nalilipasan kayo ng breakfast. Okay, sige po. Agkapo na. Seniors na to, Brad Ted. Senior na. Tita Rolly, Tita Beng. Good morning. Maraming salamat. Sa lahat po Joke ng lang ating sila. mga suki ng mga senior citizens, pagpupugay po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Yes. At si Junjun at si Trina, yan, nakapag-breakfast na maaga dahil mga bata pa yan. Sa mga napapagal po, sa kabila ng paggawa ng kabutihan, sa kabila ng parang feeling mo, wala man akong ginagawang masama, bakit ba ako nahihirapan, sinusunod ko ba naman yung kaluguran ng Diyos? Kumuha po tayo ng inspirasyon kay Apostol Pablo sa matinding persecution na pinagdaraanan ng mga tagasunod ng Diyos nung mga panahon na yon, ay napili niya magkaroon ng ganitong klaseng pananaw. Sabi niya, kabi-kabila yung paghihirap namin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Tapos sabi pa niya, inuusig kami, hindi naman kami pinababayaan ng Diyos. Nadadapa, napapatumba, ngunit hindi lubusang nalulugmok. Kaya ang ganda ng sinabi niya, Brad Ted at Cha, habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus. Upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ang sinasabi lang niya, patuloy silang naghahayag ng salita ng Diyos, pinapamuhay yung buhay nila ayon sa kanilang inihahayag. Kumbaga, Kristiyano sa nguso at sa puso, nakikita po sa buhay na pinapamuhay nila. Sabi niya, kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. So sabi niya, kahit kami ay pinepersecute ng mga kaaway, Romano, at mga kapwa Hudyo during that time, mga Pharisees and all, sabi, basta na-share namin yung salita ng Diyos, na-imagine ko si Apostol Pablo, kung may Ted Filon at DJ Chacha show siya noon, malamang meron din siyang programa noon, sabi niya, hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupay, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Kaya sabi Brad Ted sa 2 Korinto 4:17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo, kung kayo man po'y nakakaranas ng paghihirap ngayon at kapighatian, again po, ang premise po na to, sila'y patuloy na sumusunod sa Diyos, patuloy na ipinapamuhay ang kaluguran ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, kapit lang, okay, chill ka lang, tiis-tiis ka lang. Yung fruit niyan, yung bunga niyan, eternal joy na walang katumbas. Kaya sabi niya, ang conclusion niya, Brad Ted at Cha, kaya't ang aming paningin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na visible o nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Ang sinasabi lang niya, Ted at Cha, ang focus niya, ang atensyon niya, ang binavalue niya ay mga bagay na alam niya in the future, sa langit, yung mga bagay na pinapahalagaan ng karamihan tao dito sa lupa, karangyaan, pera, power, panandalian lang yan. Yung iba papatay to remain in power. Yung iba magkakamal ng sangkatutak na salapi kahit illegal. Yung iba mag-i-enjoy sa buhay kahit immoral. At sinasabi ni Paul, panandalian lang yan mga kapatid, wag ka ma-focus sa mga bagay na physical at temporal. Let's focus our attention on things that are invisible but eternal. Ano po yun? Peace, joy, love, and eventually eternal life with God Himself. Sabi po again, 2 Korinto 4:17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan walang hanggan
at walang katulad. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inspirasyon kay Apostol Pablo. Sa kabila ng mga persecution, paghihirap, kahinaan, sila ay spiritually strong. So Lord, help us to focus our attention on things that are eternal, not on things that are temporal. Mahalaga, Lord, yung temporal, pagkain, tubig. Pero Lord, ikaw ang bread of life. Dito po sa segment na to, nawa ikaw lagi ang ma-lift up, ma-glorify, at maisakatuparan namin ang aming misyon sa buhay by focusing on you. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito. Salamat po sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and bless his mission. And Lord, salamat din po sa lahat ng aming tagapakinig na lagi po nakasubaybay sa magandang balita na hatid po ng The Daily Brad at alagaan po ninyo ang lahat ng aming mga tagapakinig, lalo na po ang mga nakatatanda. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Amen. Brad Jeff, another day, another mission accomplished para po sa ating paghahatid ng the best na balita sa lahat ng balitang inihahatid namin ni Chacha araw-araw. Marami ho nag-aabang nito, lalo na po yung iba na humihingi po ng gabay. Ang sabi nga nung iba, Brad Jeff, na aking mga nakakaugnayan din, ito ang kanilang kumbaga Daily devotion. Oo, at pagkaing Food for the pangkaluluwa. soul. Yan. Daily food for the Amen. soul. Okay, Brad. Sige, so bukas ay Friday na. Ang bilis talaga ng oras, parang kailan lang. At definitely, bukas makalawa, sana nga po matapos na ang gera dyan sa Israel. Mamayaning kapayapaan para po din sa mga gustong dumalaw doon at gusto hong mag-pilgrimage. Brad Jeff. Amen. O nga, Brad Ted, kailangan ng matinding dasal. I'm sure, babalik din naman sa normal. Lahat naman yan ay babalik din. Sana lang, mas madali. Dahil may namit yung couple, Brad Ted, sasama sila from Cagayan de Oro to. Listeners natin to, araw-araw, si Gwen at si Brian Capistrano. Dahil sa announcement natin, nag-join sila. Apparently, nandito na nga sila the other day dahil may flight sila to Naiya 3. Minute namin ni Grace at nag-enjoy na lang kami ng date with them the other day. So, natuloy pa rin ang aming pagkikita. Thank you so much, Gwen at Brian. But everything happens for a reason and gladly, hindi kayo naipit doon. Kako, nako, Diyos ko, Brad Jeff, kung naandun kayo at nagbabakbakan, isa kami sa mga mag-aalala sa inyong kaligtasan. Alam ko yun, Brad Ted. Siguro nagbibigay ako sa'yo ng live update mula sa aming banker doon. Naging reporter bigla doon, Pastor? Sige. Okay, Brad. We'll catch you tomorrow. Salamat, Ted at Chai. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mabuhay po kayo. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.